Longwell TV. Kahit na masama ang pakiramdam ko na hindi kami nagpinta gaya ng binalak, alam kong ito ay para sa ikabubuti. Nakaupo kami ni Ana habang pinapanood ang mga huling episode ng Awkward, nang maramdaman ko ang presensya niya sa sofa katabi ng inuupuan ko. "Don't you get tired of watching this shit, Annalisa?" Tanong niya sa bored na tono. Mapaglaro siyang hinampas ni Ana ng unan. "Shut up, what do you know? Hindi ako tulad mo na nag-e-enjoy sa panunood ng mga National Geographic channels." Sinilip niya ang interes ko. "Marami akong hindi alam tungkol sa lalaking ito. Mahilig ka sa halaman at hayop." Inilibot ni Ana ang kanyang mga mata. "The dude is obsessed with that TV channel. Can you imagine? How boring." Hinampas siya ni Alex gamit ang unan. "Patuloy mong subukan at tingnan kung ano ang gagawin ko sa iyo balang araw." Anya, nababalot sa boses niya ang amusement. "Ito ay isang bagong simula. Hindi ako lubusang nasanay sa mapaglarong side na ito ni Alex." Pinag-aralan siya ni Ana saglit. "Alam mo, kailangan mong magpagupit. Ang haba na ng buhok mo." Nakita kong hinawakan ni Alex ang buhok niya. "Tama ka, tawagan mo si Gian to come over, will you?" Tumango si Ana at kinuha ang cellphone niya. "I'm on it, boss." Hininaan ko ang volume at pinanood ang pagtawag niya kay Gian na inaakala kong personal barber ni Alex. Nang matapos siya, nilakasan ko ang volume at muling napabuntong hininga si Alex sa frustration, napahagikik ako. "Sorry, boss." Tumingin siya sa akin at ngumisi. "You still owe me some punishment." It was my own turn na bumuntong hininga sa frustration. Ngumisi siya. "Sorry, princess." Pang-aasar niya. Namula ako dahil ginamit niya ang mga salita ko laban sa akin. Andito pa ako guys," pang-aasar ni Ana at lalo akong namula. Humalakhak si Alex. "Baliw ka, alam mo yun di ba?" Humagalpak ng tawa si Ana habang tumatango. "Darating na si Gian in 10 minutes. Sabi niya kay Alex, tapos lumingon sa akin. "Ana, please keep this boss of our company, I need to check the food." Tiningnan ko si Ana sa mga mata para malaman kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Malamang naglalaro ng matchmaker. "Oh Ana," nang wala na siya, lumingon ako sa kanya. "Kamusta na ang kamay mo?" Nagkibit balikat siya. "Much better. Ang mga gamot na iyon ay talagang gumawa ng magic." Umamin siya at natuwa ako sa narinig ko. Nagpatuloy kaming lahat sa panunood ng palabas hanggang sa nagpakita si Gian. Nakatingin lang kay Gian, I didn't need to think twice to know he was gay. May mga butas at tato sa buong katawan niya at parang isang kumpletong babae. Ipinaalala niya sa akin ang aking pinsan, si Kenny. I shook the thought off, I'll get to see him next week. Hindi ako makapaghintay. Naglakad kaming lahat papunta sa multipurpose room at hindi napigilan ni Gian, na natutuwa akong magsalita ng English, sa lahat ng biro niya. Napakadaling makipag-bonding sa kanya, parang ilang taon ko na siyang kilala. "Irish, maniwala ka ba, pinalayas ako ng nanay ko gamit ang spatula." Natatawang sabi niya na parang bata sa sarili niyang paggunita. "My mom's a case study." Umiling ako sa saya. "No, your mom is better. There was this time when my mom followed me to school to be sure I eat my packed lunch. Can you imagine the looks I got from the other kids?" Sinubukan pa nga siyang pauwiin ni Principal Levy pero siya, tumanggi. Sabi ko sa kanya at natawa sa gulat na ekspresyon niya. Tumawa pa si Alex. I smirked dahil alam kong nakikinig siya all this while though the fact na bored siya at walang interes. Tinapos na ni Gian ang paggupit ng kanyang buhok, at sinimulan na itong hugasan. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kagwapuhan niya. Ang taong ito ay tiyak na ginawa sa araw ng Pasko. I really don't know what my mom has against my sexuality though. I mean I don't see anything wrong with it. Casual na sabi ni Gian habang naglalagay pa ng shampoo sa buhok ni Alex. Ganon din ang kaso ni Kenny. "Alam mo, marami kang pinaalala sa akin tungkol sa pinsan ko. Mas gugustuhin pa ni Tita Glenda na mamatay kesa tanggapin ang sexual preference ni Kenny." Sumilip din iyon sa atensyon ni Alex. Nagningning ang mga mata ni Gian. Guwapo ba siya at hot? Napahagikik ako. Kung nasa akin ang aking telepono, ipinakita ko sa iyo ang kanyang mga larawan sa social media. Sinimulang hawakan ni Gian ang kanyang mga bulsa. "Where the hell is my phone?" sabik niyang tanong. Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata. "Alam mo namang pumunta ka talaga dito para sa buhok ko diba?" Nilagay ni Gian ang palad niya sa dibdib niya. "Oh boss, I know and I'm doing just great, but I also need to see this guy. Who knows, baka siya ang soulmate ko." Humagalpak ako ng tawa. "Napaka-cute mo." Napatingin sakin si Alex. "Eto, ipakita mo sa kanya ang gusto niyang makita para makapag-concentrate siya sa buhok ko."
Nanlaki ang mata ko sa gulat. I can use it. Binigyan niya ako ng do you want it or not look at agad ko naman itong kinuha. Ito ang pinakabagong iPhone, in black, syempre. Pinindot ko ang home button at laking gulat ko nang makita kong wala itong passcode o isang bagay upang paghigpitan ang pag-access. Napabuntong hininga ako nang makita ko ang wallpaper niya. Ako iyon. Ako talaga yun. Ang aking puso ay lumukso ng 1,000 milya. Maniniwala ka ba? Ako. Yun yung araw na pumunta kami sa cottage niya. Noong araw na sinuot ko ang aking yellow na sundress. Tumingala ako at nakita ko ang 2 pares ng mata na nakatingin sa akin. Namula ako ng husto. Hindi ko na malayang nadala na pala ako sa aking natuklasan. Yung picture, sweetheart, paalala ni Gian at dali-dali kong hinanap sa internet ang mga pics ni Kenny at binigay ang phone sa kanya. Nakita kong unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gian. Fuck baby, he's the one, he really is the one. Nakakagulat na hindi ako kumibo sa kanyang wika. Masasabi kong nasanay na ako. Dahil kasama ko ang lahat ng mga taong ito, nasanay ako. Sorry Gian, may boyfriend na siya. The fuck, like I care. I'm using all my savings to fly to America. Please put in a good word for me, okay? Nagkibit balikat ako. I will. I can't wait to go back home. I miss my family and friends so much, sabi ko at alam kong malungkot itong lumabas. Unti-unting tumulo ang mga mata ko, tumayo ako. I'll be in my room. Sabi ko at mabilis na naglakad palayo bago pa man may makakita sa luha ko. Iyak ako ng iyak hanggang sa nakatulog ako dahil may narinig akong kumatok sa pinto ko. Agad naman akong umupo. Come in. Bumukas ang pinto at pumasok ang napakagwapo kong boss na may dalang bag. Hey, okay ka lang? Tanong niya habang nakatingin sa kahit saang lugar maliban sa akin. Napangiti ako. Hindi siya sanay na todo friendly. Yup, okay lang ako. Lumapit siya sa kama ko at umupo, binigay sa akin ang bag. Naamoy ko ang freshly baked pastries at chocolate. Dahan-dahan ko itong kinuha, nagtataka kung bakit niya ako binibigyan. Ah, thank you. Lumabas ito bilang isang tanong. Ngunit para saan ito? Napakamot siya sa likod ng ulo niya na napagtanto ko, mas maganda talaga ngayon, at tumingin sa nightstand ko. Alam mo, I noticed yung mood swing mo kanina. 1 minute, sobrang saya mo. The next, malungkot ka tapos umiiyak ka. Tumigil siya sa pagsasalita at nagsimulang tumingin sa kanyang mga paa. Nahihiya ba siya? Hindi pwede. Siya, nahihiya. Hindi pwede. So, sinenyasan ko siyang magpatuloy. Napakamot siya sa batok niya this time. Akala ko nasa iyo ka na. Alam mo, Kay, bagay na yan. Sandali lang. Sa tingin niya ay may period ako. Sa tingin mo may period ako. Napangiwi siya. Huwag mong sabihin ang salitang iyon. Nanlaki ang mata ko sa realization at amusement. Kaya pala siya nahihiya. Isa siya sa mga lalaking nabigla tungkol sa period. Sinong mag-aakala? At dito ko naisip na wala siyang kinatatakutan, humagalpak ako ng tawa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Alex, natakot ka sa salitang period. Period. Mas lalo akong natawa habang nakatingin lang sa ekspresyon ng mukha niya. Sobrang nakakatawa. My goodness, so yun ang weak point niya. Irish, please stop it. Medyo lumukso ang puso ko dahil tinawag niya ang pangalan ko at sinabi ang salitang please. Wow, nagbago na talaga ang boss ko. Alam ko na ngayon kung paano siya asarin. Period. Kinanta ko at naiinis niyang ipinikit ang tenga at mata. Stop it. I'm warning you. Patuloy ako sa pagkanta at sa hindi inaasahan, naramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Nagsimulang tumibok ang puso ko. Wow, slow down tiger. Umikot ang ulo ko sa sarap na sensasyon ng labi niya sa labi ko. At nang tumamis na ang halik ay umatras na siya. Hindi ako nakaimik, at nakatitig lang sa kanya, walang pumapasok sa isip ko. Tumayo siya at nag-smirk sa akin. I warned you to stop. Don't forget that I know the only way to shut you, princess. Sabi niya at nagsimulang maglakad papunta sa pinto pero huminto. And oh, do talk more, I love shutting you up, makes me eager to punish you. Sabi niya sabay kindat sa akin at naglakad na paalis. What the? Habang nakaupo si Evetia at inaalala ang halik, ang kanyang matalik na kaibigan, hanggang sa lungsod ng New York ay nakikipag-usap sa kanya, or so did Diana think. I miss you so much girl, I can't wait for you to get back from Ohio. Our dorm room feels so empty without you. Pinindot ni Drea ang send button at hindi nagtagal ay may sumagot. Huwag kang mag-alala Diana, babalik ako sa linggo ng gabi. Ang dami kong binili sa'yo. Nag-reply ang may hawak ng phone ni Irish. Napangiti si Diana sabay kuha pa ng chocolate chips at itinapat sa bibig niya. Of course, were you even planning to flying back here empty-handed?
Huwag mo nang isipin o babalikan kita. I really feel bad that we can't have our FaceTime session. You better change your phone before come back. At gaya ng dati, isang mabilis na tugon ang bumalik. I'm gonna get a new phone bago ako bumalik. I miss you so much sis. I miss you more honey bunch. GTG, 20 minutes na lang magsisimula na ang klase ko. Pinindot ulit ni Diana ang send button at itinabi ang phone niya. Namimiss niya ang kanyang matalik na kaibigan araw-araw sa kabila ng katotohanan na araw-araw silang nagpapadala ng mga mensahe sa isa't isa. Well, yon ang naisip ni Diana. Ito ang katulad na kaso kay Kenny. Palagi siyang nakakatanggap ng mga mensahe mula kay Irish, araw-araw at matagal silang magka-chat. Ngunit hindi naging posible ang FaceTiming. Ganon katalino ang taong may phone ni Irish. Ngayon ay Sabado na at sa pagkakaalam ko, babalik na ako sa New York bukas ng umaga. Sinabi sa akin ni Ana na nagbakasyon siya para makalabas kami bago ako bumiyahe. Ang sweet, hindi na ako makapaghintay na bumalik sa mga taong pinakamamahal ko. Hindi ako makapaghintay na makita ang aking ina. Napangiti ako sa sarili ko habang sinusuot ko ang aking jumpsuit na kulay peach. Gusto ko talagang mag-beach tayo. After we're done from the mall though. Sabi ni Ana habang nagme-makeup. Lumingon ako at ngumiti sa kanya. I love that too. That way, you can flawless caramel skin. Tumawa ng malakas si Ana. Caramel skin, oo, pero flawless. Muli siyang tumawa. I don't think so. I do have stretch marks on my thighs but I don't give a flying fuck, I'm wearing my sexy bikini. Natawa ako, you're really a case Ana. I'm gonna miss you so much pag alis ko. Kukunin ko number mo kapag aalis ako, okay? Tiningnan ako ni Ana mula ulo hanggang paa at nagtaas ng kilay. Nagplano ka bang umalis nang hindi kinukuha ang number ko? Tanong niya kaya napatawa ako ng malakas. Sa kabilang banda, si Alexander. Napatingin ako sa Rolex ko at napabuntong hininga sa sinasabi sa akin ni Roberto, na asar ako. Malamang, nahuli nila si Garrett Montalvo ngunit inosente siya sa pagkidnap kay Grace. Dagdag pa, binili ng ilang random na fucker ang lahat ng bagong paninda na kakalabas lang sa merkado. Ang huli ay hindi talaga isang problema dahil kukuha ako ng mga merchandise kaagad na makarating ako sa New York. The former was the problem. Kung inosente si Garrett, isa lang ang ibig sabihin nito. Mayroon akong hindi kilalang kaaway mula sa malayo at iyon ay talagang mapanganib. Kailangan kong subaybayan ang taong ito bago niya masaktan si Irish. Siya ang pangunahing target at alam kong malinaw iyon. Kung hindi, bakit may kumikidnap sa kanyang ina? Nang hindi niya alam, pinaghahanap na siya ng ibang mafia group. Idiniin ko ang aking mga daliri sa aking templo. Hindi ito maganda. Kinailangan kong umalis papuntang New York sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, si Irish. Ana was hellbent on me buying everything in the mall. Kakatapos lang naming bumili ng mga maong na palda at pantalon nang magdesisyon kaming mag-lunch. Hindi ko alam kung bakit parang may sumusunod sa amin. Tumingin ako sa likod pero wala akong nakitang kahinahinala. Siguro pagod lang ako, at naghahalusinate. Oo, siguro. Nakarating kami sa isang maliit na restaurant at nagpasya na doon kumain. I still had that weird feeling na may sumusunod sa amin. Tumingin ulit ako sa balikat ko and to my greatest dismay, there was a hoodie guy, all black, with black shades looking at me. Bumagsak ang puso ko sa tiyan ko. Agad kong tinapik ang balikat ni Ana. Ana, may humahabol sa atin. Doon, lumingon ako para ipakita sa kanya ang lalaki ngunit wala na siya. Ang bawat lugar ay mukhang normal. Irish, I think you're just tired from all this shopping. But now we're gonna eat and rest a little, then continue our shopping. You can't leave Italy empty-handed girl. Sabi ni Ana at hinila ako papasok sa magarang restaurant. Pero alam ko ang nakita ko. At hindi maganda ang nakita ko. Kailangan kong sabihin kay Alex sa lalong madaling panahon. Habang kinakain ko ang pagkain ko, hindi ko maalis ang creepy feeling ng may pinapanood. Sino ang lalaking iyon? Nandito ba siya para kidnapin ako gaya ng mommy ko? Oh no. Sa wakas ay natapos na rin kami ni Ana sa pamimili at naghanda na siya para mag-beach. Wala na naman ako sa mood pero pinilit niya ako, sasamahan daw kami ni Alexander. Halatang nakakagaan ng loob ko. Sa kanyang paligid, alam kong magiging ligtas ako. Pumunta kami sa isang medyo private beach. Kaunti lang ang tao sa paligid. Nagpalit na kami ni Ana ng swimsuit namin at tumungo sa tubig. Malamig noong una dahil papalubog na ang araw pero nasanay ang katawan ko sa temperatura. Nag-swimming kami saglit hanggang sa may napansin akong matangkad na tao sa di kalayuan na nakatingin sa amin. Kahit sa gitna ng mga tao, namumukod-tangi pa rin si Alex. Nakangiti siyang nakatingin sa amin. Nakakagulat, nakasuot siya ng puting kamiseta at natanggal ang mga butones. Oh, ang kanyang kamanghamanghang katawan. Isang matamis na pakiramdam ang dumaloy sa aking gulugod na nakatingin lang sa kanya. Alex, don't be such a jerk.
Sumama ka sa amin lumangoy, sigaw ni Ana na sinabuyan ako ng tubig. Bilisan mo Alex, I know you want to show off your sexy body. Come on, I also know Irish dying to see it. Hey, don't say that, sigaw ko habang sinasaboy ko pa siya ng tubig. Humalakhak si Alex habang papunta sa amin at hinubad ang shirt niya. Napalunok ako ng laway na hindi ko alam na nasa bibig ko. My goodness, sigurado siyang hump. Isang napaka-sexy kung ganoon. Ano ang nangyari sa iyo Irish Kate Miller? Ang pagkakaroon ng ganoong pag-iisip tungkol sa iyong boss. Pagkatapos ay hinubad niya ang itim na pantalon niya at laking gulat ko nang makita siyang nakatingin ng diretso sa akin. Ngumisi siya habang sumisid sa tubig at lumangoy palapit sa akin. Hello princess, kamusta ang shopping mo? Sabi niya sabay ngiti ng nakakaloko. Siguradong maganda ang mood niya ngayon. Ngumiti ako pabalik, pero naalala ko yung stalker. Itatabi ko yun para mamaya. Good, good. What about you? How was your day? Seeing you right now, my day is perfect. Sabi niya at nag-smirk ulit. Si Ana na ilang pulgada na lang ang layo ay kumaway at nagsaboy ng tubig sa amin. Nagtawanan kaming lahat at nagsaya. I think we should go home now. Kailangang mag-impake ni Irish ng mga gamit niya. Sabi ni Alex habang papalabas ng tubig. Kami lang ang nasa tabing dagat ng mga oras na ito at dumidilim na. Pagtingin sa halos hubad na katawan ni Alex. Alam kong mahihirapan ako kapag bumalik kami sa Amerika at bumalik sa normal ang lahat. I was really glad na okay ang kamay niya, though. Lumapit ako sa kanya at hinawakan niya ang kamay ko, pinagsalikop ang mga daliri namin. Tumagilid siya at may ibinulong na ikinamula ng ulo ko. Alam mo princess, I'm gonna miss all this when we go back. I'm gonna miss the moments we had together. You may not believe me, but they're special. At dito na po, nagtatapos ang part 21 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.